magpursige yung mga tao sa pagsasagawa ng ibada. Kahit pa ang inyong trabaho, ibada yan. Okay? Kahit pa yung, halimbawa, ikaw ay mangingisda, ikaw ay construction worker, o kung anong trabaho mo, lahat yan ay ibada. Okay? Lahat yan ay pagsamba. Akala natin yung pagsamba o ibada ay yung magsala lamang tayo. Yes, kabilang siya sa malalaking ibada, pero yung pagtatrabaho, okay, para sa pamilya, para tustusan yung pamilya natin, ay isang uri ng ibada. Lalo na ngayon na tayo ay nag-aayuno, medyo mabigat sa atin yung pagtatrabaho. Pero dahil sa nag-aasam tayo ng biyaya, ng habag, ng pagpapala ng Allah, tinitiis natin yun dahil doon sa narinig nating aya, la'allakum tattaqun. Na tunay na magkakaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang pag-aayuno ay isang dakilang pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat ng gawain ng anak ni Adam alaihi salam ay madodoble ang kanilang gantimpala. Ang kabutihan ay nadodoble ng 10 na mga tulad niya hanggang sa 700 beses. Subhanallah. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa pag-aayuno. Allahu Akbar. Sapagkat, sabi ng Allah, tunay na ito ay akin. Ibig sabihin, kung ikaw ay gagawa ng mga ibada, okay, nadodoble hanggang 10 hanggang 700 beses. Pero ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa pag-aayuno sapagkat ito ay tunay na para sa akin. At sabi ng Allah, ako ang mismong maggagantimpala nito. So ibig sabihin, ganun kainam, ganun kalaki ang biyaya sa buwan ng Ramadan na maraming tao ngayon ang sinasayang nila ang buwan na ito. So mapalad tayo dahil isa na naman tayo sa pinili ni Allah upang makasamba sa Kanya. Kasi sa dami-dami ng tao, tingnan nyo sa dami-dami ng mga tao, sa dami-dami ng mga nilikha ni Allah, isa ka pa rin sa pinahihintulutan ng Allah na pumunta dito. O kung nasa ibang lugar man sila, pinahintulutan pa rin sila makapunta doon sa iba't ibang lugar para sila ay makagawa ng pagsamba. Kaya nga, huwag nating sayangin ang mga natitira pang mga araw sa buwan ng Ramadan. Tignan ninyo 2 araw na ngayon. Tama? 2 araw na. Ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang nagdudua tayo, Allahumma balik na Ramadan. Di ba? Hinihiling natin, ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. Pinaabot tayo ng 1 araw, ngayon 2 araw na. Allahu Akbar. At hindi mo namamalayan na baka 1 araw magsasala na tayo ng Salatul Eid. At sasabihin mo sa sarili mo, sayang hindi ko napag-ayunuhan yung mga araw na yun. Sayang hindi ko nagawa yung pagsamba na yun. Sayang gusto pa naman magpakain. Diba? So, katulad niyan, kung gusto natin makamit ang biyaya at habag ng Allah, isa sa pinakamainam na gawain sa buwan ng Ramadan ay yung mag-ikhlas ka sa iyong mga gawain. Kung gusto mong magpakain sa buwan ng Ramadan, walang problema. Halimbawa, may 100 piso ka, pwede mong i-donate yan, iambag mo. Di ba? O kung magkano yung pera na halaga mo, walang problema. Kasi pag naiipon yung mga bagay na yan, lumalaki. O halimbawa, walang pera ang bawat isa natin, 50 pesos, 50, 200 na agad. 50, 200. Di ba? Meron tayong 400. So makakakain na tayo kung sakali noon sa iftar natin sa araw-araw sa Ramadan. Di ba? Halimbawa lang yun, pero hindi naman ibig sabihin na sinasabi ko 50-50, magbigay na kayo ng 50-50. Inahalimbawa ko lamang yun na kung mag-i-ikhlas ang bawat isa, at kung mamahalin niya ang kanyang bisita, ay talaga naman. Kasi kung iisipin ninyo, pag may dumarating tayong bisita, pinaghahandaan natin. Tama? Na halos pati yung kama natin, pati yung tulugan natin, gusto natin ipagamit sa kanila. Diba? So, itong buwan ng Ramadan, hindi ito basta-bastang bisita. Pinili ito mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya mismo ang nagdadala o nagbibigay ng biyaya mula rito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya. Ito yung aya kanina na binanggit natin. Inobliga sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pagkaobliga nito sa mga nauna sa inyo, mga nauna sa atin.
Nang sa gayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon kayo ng tunay na takot sa Kanya. At ayon sa ilang nagbigay ng kahulugan ng aya na ito, ang pag-aayuno sa mga naunang nasyon at hindi lamang sa nasyon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang kabutihan o yung benepisyo ng pag-aayuno ay naaangkop sa lahat ng nasyon. Hindi lang sa nasyon ng Rasulullah, sa mga naunang mga nasyon. At kabilang sa kainaman ng pag-aayuno, okay, ang dahilan nito ay upang makapasok tayo sa paraiso. So lahat naman tayo gustong pumasok sa paraiso. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ninyo, at magsala kayo ng 5 sala ninyo at mag-ayuno kayo sa buwan ng Ramadan o sa buwan ninyo na ito ang buwan ng Ramadan at isagawa ang zakat ng yaman ninyo at sundin ninyo ang may pamamahala sa inyo, makakapasok kayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpasok sa paraiso bilang panghuli ay kabilang iyan sa hinahangad ng isang mananampalataya. Lahat naman tayo dito, di ba? Gusto natin pumasok sa paraiso? Tama. So, lahat yan. Okay? So, lahat yan ay hinahangad ng mga mananampalataya. Bagkus ang paghahangad ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa mga haligi ng pagsamba. So, inshallah, itutuloy naman natin ulit sa mga susunod na araw ang pag-aaral natin patungkol dito. Wa ilahuna wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.